Formal nang natapos ang 4 na araw at makasaysayang Bicameral Conference Committee na isinapubliko sa paraan ng live streaming. Kabilang sa mga highlight ng BICAM ang tinapis ang pondo ng DPWH, gayon din ang pagbabalik sa orihinal na pondo ng Office of the Vice President, gaya ng nakalagay sa National Expenditure Program. Tinutukan niya ni Rovic Manuel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Finally, we have concluded our Bicameral Conference Committee meeting. Finally, we have reconciled the disagreeing provisions. And finally, we have a budget that we can be proud of and responsive to the Filipino people. Matapos ang 4 na araw na pagbusisi sa panukalang 2026 national budget, nagwakas na rin ang open door bicameral conference meeting kaninang 2:00 ng madaling araw. Sabay na napagkasunduan ng House of Representatives at Senate ang disagreeing provisions ng 6.793 trillion pesos General Appropriations Bill o GAB. Ayon kay Senate Finance Chair Sherwin Gatchalian na nanguna sa Senate panel, inaasang pipirmahan ang enrolled bill sa December 28 at iraratipikan ng Kongreso sa December 29. Kasunod ito ng reconciliation, pag-iimprenta at pagbabalanse ng mga numero ng Kamara at Senado. Inaprubahan ng mga mambabatas ang 529.6 billion pesos na pondo para sa taong 2026. Binawasan ito ng halos 21 billion pesos kasunod ng pagtapya sa presyo ng construction materials para sa infrastructure projects ng pamahalaan. Git ni Gatchalian, higit 16 billion pesos ng naturang savings ay ilalaan sa PhilHealth, habang nasa 4.25 billion pesos naman ang magsisilbing calamity funds ng NDRRMC. Nagdesisyon din sa BICAM na ibalik sa 899 million pesos ang alokasyon para sa Office of the Vice President o OVP 2026 budget na orihinal na itinakda ng Malacanang. Ito ay sa kabila pa rin ng hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa plenaryo, kung kaya itinulad na lang ang budget para sa 2026 sa naging alokasyon ngayong taon. Bukod sa DPWH at OVP, inaaprubahan din sa ika-4 na araw ng BICAM ang budget para sa Department of Environment and Natural Resources o DNR, Department of Tourism at Department of Transportation. Ayon kay Committee on Appropriations Chairperson Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, makasaysayan aniya ang pagtatapos na ito dahil ito ang kauna-unahang BICAM conference na ini-livestream. Tiwala naman ng Kongreso na hindi magkakaroon ng reenacted budget at walang i-veto dito si Pangulong Bongbong Marcos na target namang pumirma bago matapos ang kasabay niyan, tiniyak rin ng mga mambabatas na ang budget para sa taong 2026 ay walang magiging korupsyon at magiging transparent para sa mga Pilipino. Po ay kampante na itong budget na ito ay tunay na tutugon sa mga pangangailangan po ng ating mga kababayan. At ang higit sa lahat, itong budget na ito ay corruption-free at higit sa lahat, wala nang overprice at higit sa lahat, ito po ang budget na magiging masasabi ko standard for transparency. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.